Good morning guys. May panibagong travel adventure ulit tayo. Naway samahan nyo po akong muli. Pupunta po tayo ngayon sa may Santa Cruz, Laguna guys. So sa mga supporters ko, maraming salamat po sa walang sawang pagsusupport sa aking channel. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Magandang umaga ulit sa inyo guys, sa mga masugid kong viewers. Maraming salamat ulit sa inyo. So may panibago tayong travel adventure sa araw na ito. Actually guys, itong episode na to ay isang request ng ating viewers, pero hindi ho siya creator, kundi isa lamang po siyang viewers po sa ating lahat. Pansamantala natigil ang ating Batangas series. Dapat ang episode ko ngayon ay tungkol sa Batangas, or ang travel adventure ko ngayon ay dapat sa Batangas uli. Pagkatapos natin sa Simbahan ng Bato sa Laurel, Batangas, sumunod ay yung boardwalk ng Calatagan, Batangas. And then dito ang daan natin guys sa may Tagaytay, Talisay, Tagaytay, papuntang Santa Cruz, Laguna. Episode natin ngayon guys ay isa itong makasaysayang lugar, or isang makasaysayan na bahay na may malaking ambag sa ating kasaysayan noong digmaan ng ikalawang World War II. So atin po itong personal na pupuntahan, at ito'y ma-share ko rin po sa inyo at sa isang viewers na nag-request sa episode na ito. So sana po guys maibigan nyo ang aking episode ngayon. Nandito po tayo ngayon sa part ng Talisay, Batangas. Ito po yung daan na to ay kung tawagin nila ay zigzag road, or korbang-korba ang mga daan dito. Kaya lahat tayo guys, o lahat ng mga motorista na dadaan dito, tayo po ay mag-iingat dahil ito po ay makorba na daan. Kaya nagdahan-dahan kami guys, kasi syempre hindi namin kabisado ang daan, paliko-liko pa or korbang-korba ang daan. Kaya magdahan-dahan kami kasi mas maganda yung nagdahan-dahan kaysa mabilis ka tayo guys magpatakbo, diba? Kasi mas delikado pag mabilis ang ating takbo. Nandito na tayo guys sa crossing ng Talisay, Batangas. So pagdating dito guys, liliko tayo sa kaliwa. Sa kanan na daan, iyon po ay papuntang People's Park ng Tagaytay. So dito tayo sa kaliwa. Ang lusot natin nito ay Laguna. So dito ang daan natin papuntang Santa Cruz, Laguna. Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday. Dito sa daan na to guys ay makinis, kaya pwede na tayo magpakabilis ng takbo. Kung tayo ay di naman nagmamadali, pwedeng normal lang yung takbo natin kung wala naman tayo masyadong makasalubong. Pero okay lang naman po dito sa lugar na to magpabilis tayo ng takbo, gawa ng makinis siya, wala tayong masyadong makasalubong, at saka diretso lang yung daan niya. May medyo ahon man, konting ahon, konting pabulusok, okay lang po yun kasi konti lang naman po siya, tsaka diretso lang po siya. Dito po yan sa may part ng Barangay Bani. Sako pa rin po siya ng Talisay, Batangas. Isa po siyang barangay, kung tawagin ng isang barangay ay Bani. Diba guys, makinis, saka hindi siya masyadong makorba. Malayong-malayo pa lang makikita natin yung itsura ng daan niya, paahon siya. Kailangan hindi masyadong makikita ng ating video gawa ng malayo, pero paahon po siya, makikita siya malayo. Paahon ang daan na ito guys.
Enjoy sa view guys, napakaganda ng view dito sa may part ng Batangas, Talisay, Batangas. So habang nasa highway tayo po ay magpa sound po. Update guys, dito na tayo sa part ng Laguna, Barangay Bitin Bay, Laguna. May isang oras pa tayo guys. Ito ang Barangay Bitin guys, sakop ng Laguna. Ito yung shortcut papuntang Santa Cruz, Laguna. Supplyan at tubig. Dito sa sakop ng Barangay Bitin, Laguna guys, ito yung lugar na sagana sa mga tubo o supply ng mga tubig. Dito rin po yata ang planta nila, planta ng Barangay Bitin or planta ng buong Laguna po siguro ito. Ano yan, supply ng tubig, napakarami dito oh. Dito pa lang ano ng company ng water supply. Si Maria Makiling guys oh. Yan o, si Maria Makiling. Mount Makiling pala. Pwede pala lumiko doon. Ito pa o. Tad-tad ng mga ano ng tubo rito ha. Ano ng tubig. Ibig sabihin yan, no? Yung kinunig dun sa Laguna papuntang Maynila, no? Daming tubo, guys. Lalaki. Tubo, supply ng tubig. Kita nyo guys, puro tubo rito. Ang daming tubo. Akala namin naliligaw kami dito sa lugar na ito, pero nagtanong kami, nasa tamang daan po pala kami. Tingnan nyo guys, puro mga tubo rito, mga malalaking tubo pang supply sa tubig. Nasa ano kami, nasa kabundukan. Part po ito ng kabundukan, wala na po ito sa proper town. Dito sa part na to medyo binisa namin kasi medyo nakakatakot na daan to. Liblib na lugar po ito, shortcut papuntang Santa Cruz. Nakakalibang panoorin ang mga tubo guys, di ba? Kahit na nasa liblib na daan tayo, ang mga tubo ang nakapagbibigay ng magandang
tanawin sa mga dumadaan dito. Kahit ako, nalilibang ako sa mga malalaking tubo. Ngayon na ako nakakita ng ganitong lugar na puro tubo ang makikita mo sa kapaligiran. So, medyo malapit na siguro tayo sa proper town ng papuntang Santa Cruz. Barangay Masaya. Kakaiba yung barangay. Dapat may barangay malungkot din. Guys, nandito na tayo sa highway. Malapit na tayo sa Victoria, Laguna. Bayan ng Victoria. Malapit na tayo, guys. Dito sa Victoria, Laguna, guys, kilala sa kapital ng buong Pilipinas sa pag-aalaga ng mga itik. At tuwing taon-taon sila nagdadaraos ng Itik Festival. Pila, Barangay Pila. Andito na tayo sa Pila, guys. Kasunod nito ay Barangay Santa Cruz, Laguna. Ang Santa Cruz, Laguna ay kilala sa paggawaan ng puting keso or nanggagaling sa Carabao milk. Andito na tayo, guys, sa ating final destination. Dito na tayo, guys. Hanap lang tayo ng maparkingan. Pwede yata dun eh, no? Teka. Pwede ba dyan mag-park? Guys, nandito na tayo sa may Santa Cruz, Laguna. Dito kami nag-park sa munisipyo ng Santa Cruz. Bali, ilalakadin na natin ang Villa Valenzuela. Matatagpuan lang ito sa may malapit sa ilog. So, tara, guys.
explore muna natin itong konting Santa Cruz. Kuya, good morning. Saan po rito yung ano? Villa Valenzuela? Doon, ito na. Ay, saan ang daan namin dyan? Ayan dyan, no? Dito, bali, lalakarin na lang. Nakadin, no? Motoring airline. Pag ganon. May lumang building doon. Yun na po yan. Oo, Villa Valenzuela yun. Alam na, naliligaw. Pero ang ganda ng lugar na to, no? Explore ko nga yun. Anong story dyan, Tay? Ha? Anong story dyan? Sa may monument. Anong monument yan? Monument. Opo. Story nga. Ayan. Hindi ba si Rizal yun? Ah, si Jose Rizal pala. Puntahan ko nga saglit. Tas, basta dito andan. Yung panahon nung Kastila, yung babae yung na doon. Sa monument, ng Veterans War. Ayan. Ah, lapitan ko nga. Basta dito ang daan namin pag papunta doon. Oo, pag ganun. Okay, salamat po ah. Pag ganun, makita mo yung may nakaukit na, may nakakuha na mga niyog. Ah. Villa Valenzuela. May nakasulat. Oo. Opo. Mga nakakuha ng niyog. Opo. Sige. Salamat po. Opo. Wala kang ligaw. Okay. Salamat po. Tara. Dito pala ang daan. Tara guys, punta muna tayong monumento. Mainit ngayon, mainit. Explore natin to guys. Ganda oh. Ano? Ang mga bayani. Ha? Ang mga bayani ng Santa Cruz bilang alaala. Bilang alaala sa magigiting na kasapi na Hunters ROTC guerrillas na nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Galing. Ito pala sila. Ito yung ating magigiting na guerrillas. Saan daan nyo dito? Kanyang kalabaw. Ganda rito. Hindi mo pa picture. Padre Aguirre. December 1896, Los Pueblos, Tihondran, Asimismos. Ito naintindihan. Ito naman, Humahe. Humahe del Pueblo de Santa Cruz, Laguna, el Dr. Jose Rizal.
Ganda rito. Simbolo ng kalabaw. Ayun. 48 Squadron. Ayun. World War II, Filipino and Chinese guerrillas. Ay, madilim. Fourth Squadron, World War II, Filipino and Chinese guerrillas. Dito guerrilla ng Laguna. Labanan sa Santa Cruz, Laguna. Sa puok na ito, nakipaglaban ang mga guerrillang WHA, Chinese Anti-Japanese Guerrilla Force sa mga puwersang Hapon upang mapalaya ang bayan ng Santa Cruz, Laguna. 26 Enero 1945 sa tulong ng mga guerrillang Huklubang at Hunters ROTC natagumpay na makubkob. Pasensya na guys, nahulog ang cellphone ko. Uulitin ko na lang po ang pagbabasa tungkol sa history nila. Labanan sa Santa Cruz, Laguna. Sa puok na ito, nakipaglaban ang mga guerrillang WHA, Chinese, Philippine, Chinese, Anti-Japanese Guerrilla Force sa mga puwersang Hapon upang mapalaya ang bayan ng Santa Cruz, Laguna. 26 Enero 1945 sa tulong ng mga guerrillang Hukbalahap at Hunters ROTC matagumpay na makubkob ang simbahang pinagkukutaan ng mga Hapon sa labanang ito. Lubos na makikilala ang mga guerrillang WHA Chinese sa kanilang tapang na pakikipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Yan pala. Dabato. Guys, tapos dito, punta na tayo kay Villa Valenzuela. Sa tabing ilog lang po ito matatagpuan. Tapos, itong Villa Valenzuela guys, ito yung pinag-hideout ng mga sundalong Hapon noong World War II. Kaya, explore natin guys kung anong itsura ng Villa Valenzuela. Dito lang po yan sa Barangay Santa Cruz, Laguna. Tara guys, lakarin na natin. Diyan na iba na sa may bandang unahan, tabi ng ilog.
dito tayo. Meron pa pala isa. Ito oh, si Aguada. Siya si Aguada Bahada. May dala siyang baril saka itak. National Historical Commission. Aguada Kabahagan, revolusyonaryo at general ng hukbo ng Republika ng Pilipinas. Isinilang sa Santa Cruz, Laguna. Isa sa mga babaeng lumahok sa revolusyon. Enero 1902. Dinakip siya 1902 ng mga Amerikano. Tapang niya. Siya si Aguada Kahabaan, kaunang-unang general ng buong hukbo. Wow, galing niya. So, tara guys. May konting lalakadin pa tayo guys, papunta ng Beliana. Konting lakad tayo guys. Dito na siguro yun. Oh, ito na nga. Ito yung tulay. Sinasabi ni tatay. Ay, ayun. Luma na siya.
Ito ang Santa Cruz River guys, na dito matatagpuan ang bilya ng Valenzuela. Di tayo makapasok. Wala? Yun o, yung may ano siya, view deck dito sa ilog. Bagong gawa lang. Ayos, ganda ng ano. May ano din siya, mini swimming pool. Commission in audit. Lapitan natin. Ang Bilya ng Valenzuela, isa itong historical na mansyon ni Don Jacinto o kilala bilang Entong Valenzuela, na naging alkalde dito sa Santa Cruz, Laguna mula noong 1926 to 1929. Sa kasaysayan, naging taguan ito or hideout ng mga sundalong Hapones noong World War II. Ay, may signage pala siya. Yun ang sangguni ang Santo Angel. Ang bilyang ito ay isang private, kaya hindi tayo makakapasok. Ito'y naging isang paalala sa ating makasaysayang panahon. Hagdan nila sa likuran guys, so sirena oh. Sa hagdan nila may sirenang statwa. Ayan. No trespassing.
hanggang dito na lang tayo guys. So, maraming salamat sa mga sumama sa akin. Ito yung bahay na may malaking ambag din sa ating kasaysayan noong World War II. Yan pala ang hideout ng mga sundalong Hapon laban sa mga gerilya na pag-aari ni Don Estong Valenzuela na dating mayor dito. So until next may video guys, bye bye.